Struggle, ano po, ang daming struggle ngayon. Merong mga nahirapan sa pagsakay kasi marami ng estudyante. Then yung ibang mga kasama naman natin ditong estudyante, nahirapan din siguro. At saka, pasukan na kasi. RJ, yung pwede i-cast? Yung picture? Pwede ba i-cast dyan ang picture? Pa-cast na lang. Sige po. Tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Hallelujah. Praise you, Lord. Glory to your name. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na to. Salamat po sa kalakasan sa buong maghapon. Bagamat karamihan sa amin, pagod sa trabaho, sa eskwelahan, pero salamat Lord kasi meron pa rin po kaming lakas para papurihan ka, sambahin ka, at dumulog sa iyo ngayong gabi. Panginoon, kung may nasumpungan ka po sa amin na kasalanan, na nasabi namin, nagawa, naisip, patawarin mo po kami, Panginoon. Nawa lahat po ng aming gagawin sa gabing ito ay maging kaluguran, kasiyahan sa puso mo, Panginoon. Huwag po ritual lamang na ginagawa namin. Salamat po sa iyo. We offer everything, lahat po ng aming gagawin, aawitin, sasabihin. Tanging sa iyo lamang po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So yun po, yung awit natin, yung iba po na bigyan ko nitong Actually, isa po ito sa mga bagong lumang kanta. Lumang kanta, pero para sa inyo, I'm sure bago po ito. Diba? Pero sa amin, luma na po itong kanta na to. Sabi nga po, stand up and bless the Lord our God. Hindi ito yung stand-up na tatayo ka lang eh. Kumbaga manindigan tayo sa Panginoon. Manindigan tayo na papurihan siya. Manindigan tayo na itaas ang pangalan ng Panginoon. Sige po, stand up. Stand up and bless the Lord our God from everlasting to everlasting. Stand up and bless the Lord our God from everlasting to everlasting. Once again, stand up and bless the Lord our God from everlasting to everlasting. Stand up and bless the Lord our God from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name, O Lord, which is exalted above all blessings and praise. Blessed be your glorious name, O Lord, which is exalted, which is exalted. Stand up, and bless the Lord our God from everlasting to everlasting. Stand up, and bless the Lord our God from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name, O Lord, which is exalted above all blessings and praise. Blessed be your glorious name, O Lord, which is exalted, which is exalted. Stand up and bless the Lord our God from everlasting to everlasting. Stand up and bless the Lord our God from everlasting to everlasting. Stand up and bless the Lord our God from everlasting to everlasting. Stand up and bless the Lord our God from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name, O Lord, which is exalted above all blessings and praise. Blessed be your glorious name, O Lord, which is exalted, which is exalted. Blessed be your glorious name, O Lord, which is exalted.
dapat pong papurihan ang Diyos. Sabi nga dito, from everlasting to everlasting. Wala pa tayo dito sa mundo, pinapapurihan na ay tinataas na ang Diyos, di ba? Mga anghel, lahat ng mga nauna sa atin. And kahit mawala na tayo sa mundong ito, yung pagpupuri sa Diyos magpapatuloy pa rin, di ba? Sabi nga, bless the Lord our God from everlasting to everlasting. At karapat-dapat lang po napapurihan siya dahil napakabuti po ng ating Diyos. Sige po, awitan natin siya. Awitin natin yung kabutihan niya, yung kagandahan ng Diyos, yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Once again, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived on the goodness of God. All my life you have been faithful. All my
have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. With every breath. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of. With every breath, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of. With every breath. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Hallelujah. Karapat-dapat lang na itaas ka, karapat-dapat lang na papurihan ka, karapat-dapat lang na itaas ang pangalan mo because you are so, so good and faithful. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit parangal sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Meron po bang gustong magpatotoo? Una sa lahat po, magandang gabi, Panginoon. Salamat po sa maghapon na to. Sa iyo yan. Gusto ko lang po na magpasalamat talaga sa Panginoon dahil sa sunod-sunod na 2 araw po, Lunes at saka kahapon, may nangyari sa buhay po namin na mahirap ipaliwanag. Malaking blessing po. Nung Lunes, ang ganda. Talagang ang Panginoon ay napakabait po sa amin po. Kahapon naman po, hindi ko talaga akalain po na ibigay po sa amin yun. Kaya maraming salamat po, Lord. Salamat po. Yun lang po. Magandang gabi rin po, Panginoon, at sa lahat ng ating mga kapatid. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa talagang binigyan na naman niya ako ng panibagong buhay. Dahil talagang binibigyan niya na naman akong bagong taon na ilapaglakad sa isang bagong taon na naman. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang hindi niya talaga ako pinabayaan dahil sa tanda ko ng ito talagang kahit ano gawain dito sa church,
nagagampanan ko rin dahil katulad ng sa paglinggo, saka prayer meeting, saka pag bantay-bantay dito. Talagang binibigyan niya kami ng lakas ng katawan. Dahil kung hindi ako binibigyan ng lakas ng katawan, hindi ako makakadalo sa mga ganitong gawain. Kaya talagang napakabait ni Lord sa buhay ko. Simula pa nung magsimula ito talagang parating nandito talaga ako sa church. Parating kahit na prayer meeting, kahit na ilan lang kami, nandito kami sa church. Hanggang ngayon talagang nandito pa rin ako sa church. Kaya talagang binibigyan niya ako ng kalakasan para makadalo sa mga ganitong gawain. Kaya sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ayan po. So, ako po magte-testimony lang po saglit. Kasi po sabi ko, ang dami naging struggle ng CMAP nitong week na to. At saka last week po. Kasi po, meron po kaming pinagpe-pray dahil dalawa po yung pinagpipilian. And yung isa po, si Pastor Rayla. Sabi ko, Lord, kung will mo talaga na siya yung piliin, yun po yung mangyari. Pero kung hindi, Lord, please, sadlangan mo kami. Di ba, Lord, sabi mo, kapag maglilingkod sa iyo lang, hindi sa iba, Lord, baka mahirapan si Pastor Rayla. Lord, tulungan mo kung makausap ko siya na ma-encourage ko siya na wag na lang, i-give up na lang. And nag-usap po kami, sabi ko, Pastor, wag na lang po. Kasi una, yung health nyo po. Kaya nyo po ba? Di ba po may problema kayo sa pusong mag-asawa? Alam nyo po bang pag natalo kayo, dala-dala nyo pa rin yung bigat. At kung manalo po kayo, ganun din po. Pero mas maganda po, wag na lang po kasi pag politika, ipupukol sa iyo lahat. And nung kahapon po, umaga, sabi niya, anak, pwede tayong kumain sa McDo. Umaga, alas 5. Sabi ko po, may pasok po ako. Pero alas 5, kain tayo, almusal lang. Nag-usap po kami. Inisip niya rin yung sinabi ko po. And pinayuhan din daw po siya ni Pastor Arnold. Tapos po, nag-pray po kami nung nag-meet, after po nung klase ko, dun sa, umuwi po ako, nag-meeting po kami ng alas 5, ulit ng hapon naman po. Nag-pray po yung CMAP, and then lahat po ng CMAP, bumoto na wag na lang siyang tumakbo. And ibigay niya na lang. Tapos, yung sabi ko, Lord, sana yung puso niya handa doon. Tapos sabi niya po, oo, ibibigay ko na lang. Hindi na ako tatakbo. Tapos po, nung dumating si Cap Dennis, kinausap po kami, siya po mismo nagsabi, hindi na po ako tatakbo. Ibigay niya na lang po sa kanya. And sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng kasi pinipilit ako ni Cap Dennis Bigyan mo ako ng idea ko ano yung sasabihin ko. Alam niyo po, sabi ko, huwag sanang tumaas yung boses ko, huwag sanang maging mahinahon po ako. Sabi niya kasi, kung ikaw, ako yung pinipilit niya, ikaw, kung tatakbo si susuportahan mo. Sabi ko, sabi ko, hindi po. Sabi kong ganun. Tapos sabi niya, hindi pwedeng hindi. Sabi ko, opo, kasi po, mga pastor po kami. Pero, ganito na lang po, pag napapunta niyo po siya sa church, at nakapunta siya sa church namin, siguro po, ibibigay ko sa kanya yung boto ko. May one word po ako. Sabi ko, kung pupunta siya, welcome na welcome po siya. And tinanong po ako sa mga details. And then, hindi ko na po sinabi yung details sa kanya. Sabi ko, hindi po ako right person para sabihin nyo kung ano yung details na yan. Total, welcome po kayo sa church. At welcome din po siya. Sa board niya po itanong. Baka maliwanagan siya. And yun nga po, sabi ko, Lord, yung meeting po na magjo-join yung dalawa, Lord, tulungan mo ko na kasi
darating po. Alam niyo po yun ang bigat. Sabi ko, baka hindi ko kayanin. And nagulat na lang po ako dun sa GC namin. Sinabi, hindi na tayo tutuloy. Hindi na tayo makikipagtalo sa kanila. Ibibigay na natin. Sabi ko, thank you Lord. Kasi dun palang pinigil mo na yung emosyon ko. Kasi alam mo naman Lord, na kapag nakaharap ko, tapos may iba ng binato, hindi ako papayag na hindi gagante. Lalo na po alam ko yung tama. So, yun po. Sabi ko, salamat Lord kasi yung patient ko, binibigyan mo ako lagi. Tapos, sabi ko kasi sa Lord, na kapag hindi ko kayang kontrolin, pwede pigilan mo ako Lord. Ikaw ang pumigil. Huwag mo akong papuntahin sa lugar na yon kung hindi ko makokontrol yung sarili ko. Yun lang po. Maraming salamat po. Hello po. Good evening. Kinakabahan ako. Iba pala yung feeling na mag-o-operatory ka lang sa prayer, iba din yung magpe-pray ka lang. Iba yung pakiramdam ngayon. Nakakakaba. Pero sabi ng Lord matagal na naka-schedule ako talagang mag-exhort. September 2023 pa. Tama yung sinabi ni Pastora, marami talaga akong dahilan. Totoo yun. Kaya lang, hindi ko matanggap nga na sabi ni Pastora, sabi niya, I won't assign Sister Jenny anymore. Parang nalungkot ako noon dahil naisip ko agad si Lord. Kasi kung talagang paninindigan ko na ayoko nang mag-exhort, parang hindi ko matanggap na matanggihan ko si Lord. Dahil napakabuti ng Lord natin, no? Napaka makapangyarihan niya sa buhay namin. Kaya kahit kinakabahan ako, natatakot pa rin ako ngayon, siya pa rin yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Sige po, hindi ko na patatagalin kasi mabilis lang naman po ako mag-exhort. Tsaka mababaw lang naman kasi first time ko lang po kasi. Alam ng Lord yun. Sige po, mag-pray muna po tayo. Sige po, tayo po pumikit. Lord, napakabuti niyo po, Lord. Tunay na napakasarap ng pakiramdam, Panginoon, pag nakasunod ako sa iyo, Panginoon. Kahit kinakabahan ako, Lord, kahit may takot na may paggalang sa iyo, Panginoon. Nahiya ako dahil hindi po ako perfecto, Lord. Hindi rin ako karapat-dapat na magturo dahil alam niyo, Lord, yung kakulangan ko. Alam niyo na marami rin naman akong kasalanan, Panginoon. Kaya, Panginoon, natutuwa po ako sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makatayo sa gabing ito, O God. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa akin. Napakahalagang oras, napakahalagang araw para sa akin to, O God. Dahil yung reminder mo sa akin na hindi dapat binigyan mo ko, Lord, ng espiritu ng kalakasan loob, hindi kahinaan ng loob, Panginoon. Nandito ko, Lord, para makita, Lord, yung kapangyarihan mo, Lord, yung pag-ibig mo, Panginoon. Hindi yun sa akin, Panginoon, dahil pag ako, hindi ko po kaya, Panginoon. Kung ano yung kahinaan ko, Panginoon, nawa, hindi nila makita, Panginoon, kundi yung kapangyarihan ng pag-ibig mo, Panginoon. Lord, marami pong salamat at nawa, Panginoon, maipaliwanag ko ng mabilis at malinaw na salita ng kapahayagan na nagmumula sa iyo, O God. Lord, marami pong salamat at isamit na lang ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang tatalakayin natin o teksto natin pag-aaralan mula sa unang Korinto 13:1-7. So, kung mayroon po kayong Bible, pakibuklat nyo po. Unang Korinto 13:1-7. Ayan. Babasahin ko po muna.
Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. 2, kung ako man ay may kakayang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at iaalay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. 6, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. 7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. So, ang topic na ating pag-uusapan ay ang halaga ng pag-ibig mula sa Diyos. Bakit nga ba mahalaga yung pag-ibig mula sa Diyos? Meron po tayong 3 rason. Mabilis lang po ito. Ang una po ay dahil pag wala tayong tunay na pag-ibig, ay maituturing tayong walang kabuluhan. So ayon sa verse 1 Corinto 13:1 and 2, nakalagay po dito, kung wala man akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pompyang na maingay. Now, ano po ang mensahe sa ano ang dapat nating manawaan ngayon? Tunay na ang pag-ibig ay isang konklusyon ng ating buhay. So kahit na speaking in tongues pa po tayo, kahit gaano pa tayo kagaling sa Bible, kahit may pananampalataya pa tayo sa ating Diyos, pero kung wala naman tayong pag-ibig, wala rin po. Useless lang po. Kaya nga po, sabi nga po dito sa binasa po natin na makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw at pompyang na maingay. So sana po hindi po tayo maitulad sa kampana na maingay lang. Di po ba yung kampana, maingay lang yun, di po ba? Hindi po sinamahan ng pag-ibig, di ba? Hindi maganda yung masyado lang tayong maingay, pero wala namang pag-ibig. Naintindihan niyo po ba? Simple lang po ako magpaliwanag, pero napakadali lang din namang maintindihan. No? First time ko lang po kasi kaya, hindi ako masyado magpaliwanag talaga. Tayo po kaya, kamusta po kaya tayo? Makikita ba yung pag-ibig sa atin, sa kapwa natin? Minsan, tanungin natin yun sa sarili natin, suriin natin kung nakikita ba. Baka lagi lang tayong nakikitang nagcha-charge, di ba? Lagi lang tayong maingay, magandang magsalita, pero wala naman din sa gawa, di ba? So, nandyan ba yung pagmamalasakit? Yung pagtulong, yung pagsuporta? Kasi kung meron pong ganon, yun po yung senyales na meron tayong pag-ibig sa kapwa. Ano po? Meron po, doon po makikita sa action, hindi lang po sa gawa. Di ba? Yun, lagi natin yung sa sarili natin yun. Hindi lang po kayo, ako rin po yun. Kasi baka akala nyo, kayo lang po yun. So ano po yung application natin dito na dapat natin maipamuhay sa 1 Corinto 13:1-2? Number 1, suriin natin yung sarili natin. Kung meron ba tayong tunay na pagmamahal. Baka mamaya, hindi po pala tunay, peki lang. Yun, suriin po natin. Kung meron tayong tunay na pagmamahal sa kapwa natin. Pangalawa po, ipakita yung tunay na pagmamahal sa Diyos, sa ministry, sa gawain at sa iglesia. So yun,
Hindi po ba sa ministry natin, kunyari ano ba yung ministry natin? Alamin natin kung sa sarili natin, tunay ba tayong may pag-ibig sa ministry? O minsan ginagawa lang ba natin dahil inassign lang tayo, di po ba? Kaya dapat ipakita natin yung paano natin mapakita yung pagmamahal natin sa Diyos. Dapat sa ministry, sa gawain, sa iglesia. So bakit nga ba mahalaga po ang pag-ibig mula sa Diyos? Dahil kung walang tunay na pag-ibig, maituturing tayong walang kabuluhan. Pag wala pong tunay, kahit magagawa pa tayo dito sa church, araw-araw ka pa sumamba, pero kung wala naman tunay na pag-ibig, wala din po. Useless po. So pangalawang rason, dahil pag wala tayong tunay na pag-ibig, walang patutunguhan o mapapala ang ating buhay. Nawa, mga kapatid, sinabing walang mapapala, parang suntok sa hangin. Sumusuntok ka sa hangin lang. Di na tinatamaan, di po ba? Meaning walang tinatamaan, suntok sa hangin. So, malayo ang tingin. Kumbaga, parang malayo yung tanaw. Di ba? Wala naman tinatanaw. Mahirap po yun pag gano'n, di po ba? Kaya yun, lagi nating suriin yung sarili natin. Lagi nating i-remind yung sarili natin kung ano ba tayo talaga. Tunay ba tayong may pag-ibig o pekeng pag-ibig. Ayon sa unang Korinto, verse 3. Ito po yun. Teka po. Verse 3. Sabi po dito, at kung ipamimigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Yun, sabi nga po doon sa verse 3, hindi pala ibig sabihin na mamigay ka, inalay mo ang iyong buhay at masabi natin may mapapala ka. Kahit ipamigay mo kahit mamigay ka, ialay mo pa yung buhay mo. Pero pag walang pag-ibig, wala din. Wala rin tayong mapapala. Dahil nga, hindi kasi tunay, walang pag-ibig, di po ba? Dahil kung walang pag-ibig, ginawa lang dahil sa pilit, o dahil sa kailangan lang, o dahil no choice ka lang. Ang katotohanan, hindi naman galing sa kalooban, kaya wala din. Pag hindi galing sa kalooban at nasa isip mo lang, tutulong ka lang, no choice lang, kung di naman galing sa puso mo, wala din. Di po ba? Ganito lang yun. Di ba nag-aaral tayo? Ilang taon tayo nag-aaral? Lalo ngayon, K-12. Pakahaba nung aralin, di ba? Pero kung di naman nasa puso mo, wala naman. Hindi mo naman wala sa puso mo, parang nag-aaral ka lang, tuloy-tuloy ka lang mag-aral. Wala rin. Parang nag-aaral ka lang parang nasa school ka lang, pero hindi ka naman naka-enroll. Parang ganun lang din yun, di ba? Yung pag-ibig, kunyari, gawa ka ng gawa, tapos tumutulong ka, pero kung wala naman sa puso mo, hindi bukal sa puso mo, wala. Hindi rin po. Parang nagre-religion ka lang. Kunyari, ito, nagba-Bible study tayo, sumasali tayo sa cell group, sumasali tayo sa kung ano mang gawain ng church, pero ang baksak mo saan? Sa impyerno rin. Kasi, wala nga tunay. Walang tunay na pag-ibig. Parang masabi lang, makita ka lang ng tao na tumutulong ka, nasa church ka lang, magaling ka lang magsalita. Pero kung wala naman tunay na pag-ibig, impyerno din po yung baksak natin. Di ba? Pag ganun. Kasi wala Walang pag-ibig. Kaya nga po, pag ginawa natin ng isang bagay na may pag-ibig, malaking kabuluhan yun. Yung ating ginagawa. Kumbaga, pag merong kabuluhan, may saysay. Pero kung isang linggo kang o isang buwan kang magpe-fellowship, walang pag-ibig, wala rin saysay. Walang kabuluhan kung walang pag-ibig. Di po ba? Ganon din sa ating paglilingkod, pagpapagamit sa Diyos, gawing may pag-ibig ang pangangaral. Kasi dapat may pag-ibig yung pangangaral mo. Kung wala lang at
nilagyan mo lang ng talino, baliwala din po. Cell group, Bible study, evangelism, at pamamahala. Gawin natin ito ng laging may pag-ibig. Anong application dapat nating ipamuhay? Kung gusto mong maging kabuluhan ang ating buhay o patutunguhan, maglingkod tayo sa Diyos. At hindi bunga sa pilit. Sundin natin bukal sa puso. Magaan sa puso at galing dapat sa puso. Sabi nga sa Mateo 22:37, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip. So napakalinaw. Kung iibig ka, dapat buong puso. Kung hindi buong puso, hindi mo siya iniibig. Simple lang. Simple paliwanag ko lang po. Ganun lang po. Tapos sabi din po sa John 14:15, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Ngayon, kung inuutosan ka ng Lord, na ganito gawin mo, Jenny, at hindi ka sumunod, masasabi mo bang umiibig ka sa Kanya? Hindi, di ba? Dapat kung umiibig ka, kung ano yung utos ng Lord, sundin mo. Dapat, pag sumunod, merong pag-ibig. So, bakit mahalaga po ang pag-ibig mula sa Diyos? Dahil kung wala tayong tunay na pag-ibig, walang patutunguhan at mapapala ang ating buhay. Wala. Wala rin mapapala. So, dapat pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa pamilya, hindi lang sa pamilya, sa lahat ng tao po. Dapat meron pong pag-ibig. Ano po? Kaya kailangan, mga kapatid, gawin natin lahat ng may pag-ibig. Puro po pag-ibig talaga yung inaral ko. Para sa akin din po kasi talaga yan. Dahil number 3 po, last na po ito. Dahil pag wala tayong tunay na pag-ibig, lalabas ang ugaling hindi karapat-dapat sa atin bilang Kristiyano. Lalabas po pag walang pag-ibig. Di po ba? Sinabi sa 1 Corinto 13:4-7, 13:4-7. Sabi nga po dito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. 7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. So, ang mensahe ng Diyos sa atin, kapag pinaghaharian ng pag-ibig ang ating puso, may tiyaga po tayo. Pag pinaghaharian. Pero pag hindi, walang tiyaga. Malinaw po, di ba? Simple. Hindi tayo maiinggit sa iba. May magandang loob po tayo. Hindi tayo makasarili. Ayaw natin magpatuloy sa kasamaan. At di tayo nagtatanim ng sama ng loob. Marunong magpatawad. Laging positibo. Laging may pag-asa. Di po ba? So, eto po yung maganda pag may pag-ibig. Ibig sabihin, pag may pag-ibig, patunay din ito na ang Holy Spirit tsak na naninirahan sa atin. Pag may pag-ibig tayo, yung Holy Spirit naninirahan sa atin. Kung wala, yung Holy Spirit, wala tayong pag-ibig. Dahil ang fruit of Holy Spirit is love. Ang ginagawang may pag-ibig, pag-ibig o ginusto, nagagawa natin ng maayos, basta may pag-ibig. Pag hindi, ano mangyayari? Hindi natin magagawa ng maayos, di ba? Sablay. Basta walang pag-ibig. Doon nagsisimula na yung sumablay ka. Init ang ulo mo. Sunod-sunod na yon. Kaya lagi natin tandaan, pag may pag-ibig, nagagawa natin ng maayos. Pinapahalaga ng maayos, binibigyan ng maraming panahon. Yun po ang ginagawa natin pag may pag-ibig. Nagbibigay tayo ng panahon. Saka pinapahalaga natin ng maayos.
Now, nagagawa mo ba natin ng maayos ang paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid? Nagagawa po ba natin? Excellent or the best ba ang pinapakita mo sa Diyos kung meron kang pag-ibig? Naisip ko nga, siguro kung di tayo mahal ng Diyos, nasan kaya tayo? Ano kaya yung mangyayari sa atin kung wala siyang pagmamahal sa atin? Ako, baka kami ni Bernard, di ko alam kung saan din ako kung di tayo mahal ng Diyos. Kaya lagi natin tandaan, mahal na mahal talaga tayo ng Diyos. Kaya nga po, the best ang ginagawa ng Panginoon. Kaya dapat ipakita din natin ang pamumuhay na the best. Kung ano yung ng Lord, yung the best na ginagawa niya, the best, excellent para sa ating Panginoon. Ganon din yung gagawin natin sa Lord. Yun din ang ibabalik natin sa Kanya. The best, excellent. Mga kapatid, naintindihan natin na kapag ginawa natin ang lahat, pero pag nawalan na tayo ng pag-ibig, siguradong may lalabas na di magandang pag-uugali sa ating buhay. Tandaan po natin, di magandang pag-uugali sa ating buhay pag hindi tayo nagkaroon pag nawalan tayo ng pag-ibig. Kaya ang application natin, kapag mayroong kaibang galaw, kilos, pag-uugali, makikita sa ating buhay, huwag baliwalaing humingi ng kapatawaran sa Diyos at ayusin muli ang ugali natin o yung karakter. Alam naman po natin kung nagkakamali tayo Huwag na nating antayin na masita o mainom pa tayo ng ibang kapwa natin. Pero tayong lahat na Kristiyano, alam natin yun. Alam natin na saan tayo nagkakamali. Lalo na ang Lord. Alam niya yun. Kahit hindi ka nagkakamali, ayaw mong gawin, pinipigilan mo yung sarili mo. Yung isip mo, alam na alam niya kung ano yung nasa isip nyo. Nasa isip nyo, nasa isip ko. So, dapat tandaan natin, yung pag-ibig huwag aalisin sa atin. Sanayin at pagharian ang pagmamahal sa ating buhay. Sanayin natin o paghariin natin yung pagmamahal sa buhay natin, hindi natin magawa parang basta wala akong kasalanan, wala akong ginagawa. Dapat suriin din natin lagi sarili natin. Sabi nga sa John 3:18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan ito sa pamamagitan ng gawa. Simpleng salita rin pero napakadali rin maintindihan. So sabi nga niya, huwag lang lagi sa salita. Parang sa magulang din natin, di ba? Sabi natin, I love you, Nay. Mahal kita. Pero nasa na, minsan wala na, patay na, di ba? Lalo na din ang Lord. Sasabihin natin, I love you, Lord. Thank you, Lord. Pero dapat, pakita po natin sa gawa. Hindi lang po sa puro salita, puro sa talino, puro sa abilidad. Pero dapat, yung puso talaga natin, sanayin natin, paano tayo magkaroon ng tunay na pag-ibig. Nagayahin din natin ng Lord. Dahil yung ginawa ng Lord sa buhay natin, ganun din ang ibalik natin sa Kanya. So, conclusion, maging totoo tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Kahit tayo nangangaral, magsalita, mangako, pero hindi naman ginagawa na may pag-ibig. Walang magtitiwala at maniniwala at walang kabuluhan ang lahat. Dahil nasusunod mo ang mga utos ng Diyos kung may pag-ibig tayo sa Kanya. Tandaan natin, pinakamahalaga po ang pag-ibig sa buhay natin. At para ma-guide ng maayos ang tamang paggamit ng pag-ibig, ano dapat po natin gawin? Magbasa tayo ng salita ng Diyos para masunod natin yung tamang pag-ibig, para maituro sa atin ng Lord kung paano tayong magkaroon ng tunay na pag-ibig. At saka masunod natin yung kalooban ng Diyos. Yun lang po, mabilis lang. Sana po meron kayong natutunan dahil puro pag-ibig yung sinabi ko po. Simple lang pero
Madali naman tandaan. Ganun kasi po ako. Kaya salamat din sa Lord dahil binigyan na ako ng pagkakataon. Kaya dapat, tandaan po natin, review lang, bakit mahalaga ang pag-ibig mula sa Diyos? 3 rason. Dahil pag wala tayong tunay na pag-ibig, maituturing tayong walang kabuluhan. Number 1. Number 2, dahil pag wala tayong tunay na pag-ibig, walang patutunguhan o mapapala ang ating buhay. Last, dahil pag wala tayong tunay na pag-ibig, lalabas ang maugaling hindi karapat-dapat na makita sa atin bilang Kristiyano po. So, yun lang po. At mag-pray na po tayo sa ating Panginoon. Yes, Lord. Lord, thank you po, Lord. Thank you sa lakas ng loob mo na binigay niyo po sa akin. Simpleng salita, simpleng kapaliwanagan. Pero nawa, Lord, yung isip at puso nila, matanim Panginoon, yung salita mo, Panginoon. Hindi po yung mawala lang sa isip nila. Dahil napaka-importante, Lord, nang merong kaming pag-ibig. Lalo na yung pag-ibig na magmumula sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga po, napakabuti niyo po sa akin, Lord. Sa aming lahat, patuloy ka, Lord, nagtuturo, patuloy kang nagbabago. Salamat dahil sa pamagitan mo, Lord, doon kami nagkakaroon ng lakas ng loob. Lahat ng struggle namin, napagtatagumpayan po namin. Lord, ikaw na po ang bahala sa amin lahat. Ano man yung mga kailangan namin, ano man yung kahinaan namin, Lord, ikaw din nakakaalam. Dahil ikaw nga po yung aming Diyos na inaasahan. Diyos na napakalaki ng kapangyarihan, O God. Lord, maraming po salamat at sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, nawa yung salita mo na pag-ibig, itanim mo sa puso nila, Panginoon. Lord, maraming po salamat at isamat dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.